Nagsimula ang episode sa isang bangungot ni Kafka Habino. Sa kanyang panaginip, makikitang tumatakbo sila ni Mina at Shiro sa gitna ng kaguluhan habang wasak na wasak ang lungsod ng Tokyo sa ilalim ng atake ng isang kaiju. Ang paligid daw ay puno ng usok, sirang gusali, at sigawan ng mga taong nagsisitakbo para sa kanilang buhay. Habang patuloy silang tumatakas, bigla raw huminto si Kafka dahil nadapa si Mina at nakita niya itong umiiyak at natatakot. Sa panaginip, inilarawan na unti-unti raw siyang nagbago, ang kanyang balat ay tumigas, ang kanyang anyo ay naging dambuhala, at sa isang iglap ay naging siya mismo ang Kaiju number 8. Nang makita siya ng mga army ng Defense Force sa ganitong anyo, tinutukan siya ng baril at naghandang paputukan ito anumang segundo. Isa sa mga naroroon ay si Mina, na suot ang kanyang opisyal na uniforme bilang miyembro ng Defense Force. Nakita raw ni Kafka na nakatingin ito sa kanya nang may matinding hilakbot, tila handang itutok ang baril sa kanya bilang kalaban. Dahil dito, hindi niya napigilan ang pagsigaw, bagamat sa panaginip ay tila wala siyang boses. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa panaginip, bigla raw siyang nagising. Tumambad sa kanya ang kisame ng selda habang siya ay humihingal, puno ng pawis, at tila hindi pa rin makawala sa bigat ang kanyang napanaginipan. Doon ipinakitang nasa loob pa rin siya ng isang mataas na seguridad na kulungan, 5 araw na ang lumipas mula nang maganap ang insidente sa Director General na si Shinomiya. Hindi raw niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, kung siya ba ay palalayain, ikukulong habang buhay, o tuluyang pupuksain. Ipinadala ang kanyang mga kasamahan sa 3rd Division sa iba't ibang unit para sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Ang hakbang na ito ay bahagi raw ng muling pag-aayos ng Defense Force upang mas maging handa ang bawat sundalo sa paparating na panganib mula sa mga kaiju. Una raw na ipinakitang ipinadala sina Reno Ichikawa at Iharo Furuhashi sa 4th Division, isang unit na kilala sa bilis ng pagresponde sa mga kaiju threat at sa kanilang mahusay na koordinasyon sa team tactics. Sina Haruichi Izumo at Aoi Kaguragi ay inassign naman sa 2nd Division, na itinuturing bilang isang technically advanced na grupo, mas nakatuon sa intelligence gathering at precision type assaults. Ngunit ang pinakakapansin-pansin raw sa lahat ay ang assignment ni Kokoro Shinomiya, ang pinakamalakas sa bagong henerasyon ng Defense Force. Siya ay ipinadala sa 1st Division, na kinikilala bilang pinakamakapangyarihan at pinaka-elite sa lahat ng unit. Dito raw naka-assign ang pinakamataas na ranked officers at ang mga sundalong may combat output na lagpas sa ordinaryo. Matapos may talaga si Kokoro Shinomiya sa 1st Division, agad daw siyang nagtungo sa kanilang base upang makilala ang kapitan nitong si Gen Narumi. Pagdating niya sa headquarters, nagulat daw si Kokoro sa nadatnan niya. Sa halip na isang istriktong sundalo, nakita raw niya si Gen Narumi na nakahiga sa gitna ng isang makalat na kwarto, nakasuot ng casual wear, at abala lamang sa paglalaro ng video games. Ang paligid ay puno ng energy drinks, kalat ang mga wires, at tila walang bahid ng disiplina o profesionalismo. Halos hindi siya pinansin ni Gen, na tuloy-tuloy lang sa pagmamando ng kanyang karakter sa laro. Ngunit habang nanunood pa si Kokoro ng may halong pagkadismaya, bigla raw tumunog ang Kaiju alert. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Gen, mula sa pagiging tamad at walang pakialam, naging alerto at seryoso siya. Tumayo siya kaagad at inutusan ng buong unit na maghanda para sa operasyon. Mabilis at eksakto raw ang kilos ng bawat miyembro, walang nasayang na oras. Sa mismong operasyon, ipinasilap ang totoong kalibre ng 1st Division. Ikinwento na isang malaking kaiju ang umatake sa lungsod, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa unit ni Gen, sa loob lamang ng ilang minuto, na-neutralize nila ang halimaw. Ang bawat sundalo raw sa team ay may combat output na lagpas 40% na siyang nagpapakita kung gaano kataas ang kanilang antas kumpara sa mga regular na sundalo. Gumamit sila ng precise tactics, advanced weapons, at team coordination na parang isang well-oiled machine. Matapos ang matagumpay na operasyon, agad daw bumalik si Gen sa base at agad chinek ang kanyang phone para sa balita na para bang walang nangyari. Doon ay narinig daw ni Kokoro na nagrereklamo ito, ani Gen, kahit ilang beses siyang magligtas ng lungsod, si Mina Ashiro pa rin ang laging binibigyang papuri ng media. Halatang may halong inggit at inis si Gen, ngunit sa likod ng kanyang mga biro at kabalbalan, dama pa rin ang kanyang dedikasyon bilang leader ng 1st Division. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Lumipas ang 5 araw matapos ang insidente at ipinatawag si Kafka sa tanggapan ng Director General. Sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang tensyon sa paligid. Nakaupo sa harap ang Director General at sa kanyang tabi ang kapitan ng 1st Division, kabilang na si Vice Captain Eiji Hasegawa, at sa gilid ay naroon rin si Kokoro Shinomiya, na seryoso ang tingin sa kanya. Tahimik raw si Kafka habang inaantay ang sasabihin ng matataas na opisyal. Kalaunan, nagsalita si Director General Shinomiya. Ipinahayag nito na, matapos ang masusing pagsusuri at deliberasyon, na pagdesisyonan ng Defense Force na hindi patayin si Kafka, sa kabila ng pagiging isang kaiju. Ayon kay Shinomiya, nakita nilang sa halip na maging panganib, si Kafka ay maaaring maging sandata laban sa mga tunay na kalaban ng sangkatauhan, ang mga kaiju.
Ipinahayag rin na opisyal ng itatalaga si Kafka bilang miyembro ng First Division, ang pinaka-elite na unit ng Defense Force. Sa ilalim ng unit na ito, sasailalim siya sa direktang pamumuno ni Captain Gen.R. Umi at ng kanyang Vice Captain na si A.J. Hasegawa. Habang inihahayag ito, ramdam daw ni Kafka ang bigat ng desisyon. Bagamat hindi siya pinatay, malinaw sa kanya na hindi ito simpleng pagtanggap. Malaki ang pananagutang nakaatang sa kanyang balikat. Alam niyang hindi pa rin siya lubusang pinagkakatiwalaan at ang kanyang presensya sa First Division ay may halong pagdududa mula sa iba. Taimtim na nakiusap si Kafka. Aniya, nais niyang patunayan na isa pa rin siyang tao na hindi siya kalaban. Nais niyang maglingkod sa bansa sa kabila ng pagiging kaiju. Ngunit malamig ang tugon ni Jen, ipinahayag nito na wala siyang pakialam sa mga salita. Sa unit na ito, resulta at performance lamang ang batayan. Idinagdag pa ni Jen na sa sandaling mawala sa kontrol si Kafka at maging banta, agad siyang papatayin sa mismong oras na iyon. Tinawag pa siyang parang disposable na gamit. Samantala, ipinakita si Kokoro sa kanilang magarang bahay. Suot ang kanyang combat suit habang nakatitig sa isang lumang larawan ng kanyang ina. Ipinahiwatig raw ng tagpong ito na handa na siyang harapin ang responsibilidad bilang mandirigma, malayo na mula sa dating batang humahanga lang sa kanyang ina. Isang napakalakas na lindol ang yumanig sa distrito ng Shinagawa. Dahil sa tindi ng pagyanig, maraming bahay at gusali ang gumuho at nagbagsakan. Nagdulot ito ng matinding takot at pagkataranta sa mga residente na nag-udyok sa kanila na magsipagtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga sarili. Matapos ang lindol, isang napakalaking sinkhole ang biglaang bumukas sa gitna ng distrito. Mula sa kailaliman nito, may nakita ang isang babae na dalawang kakaibang liwanag. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na lumitaw ang mga ito, kasabay ng paglitaw ng malalaking nilalang na kahawig ng mga higanteng langgam, mga kaiju na tila handang manalasa at wasakin ang anumang madaanan. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan at panganib sa buong lugar. Bago naganap ang trahedya sa Shinagawa, ipinakita ang masigasig na pagsasanay ng mga miyembro ng Defense Force. Tampok dito ang karakter ni Kokoro Shinomiya bilang isa sa mga pangunahing tauhan kasama si Kafka Habino. Patuloy pa rin ang determinadong pagsasanay ni Kafka upang patunayan ang kanyang halaga at kakayahang makaligtas sa harap ng panganib. Samantala, nagmamadaling nagtungo si Kokoro sa silid ni Captain Narumi. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang kapitan na nakaluhod at humihiram ng pera dahil umano'y nawala ang kanyang sahod mula sa bank account. Laking gulat ni Kokoro nang mapansin ang mga kahon ng mga produktong galing Amazon na nakatambak sa likod ni Narumi, isang malinaw na palatandaan ng kanyang labis na pamimili. Dahil dito, napasigaw siya sa kapitan. Ilang saglit pa'y dumating ang vice captain at ipinaalala sa kanila, oras na para umalis. Agarang kumilos ang First Division sa pamumuno ni Captain Narumi. Sa pangunguna ni Captain Narumi, agad na nagkaroon ng mabilis-isayon ng First Division kasama ang mga bagong miyembro na sina Kafka at Kokoro. Habang isinasagawa ang paglikas ng mga sibilyan patungo sa mga evacuation shelter, napansin ng dalawang batang takot na takot. Isa sa kanila ay may sugat sa tuhod at halos hindi na makagalaw sa matinding takot. Pinalakas ng kanyang kuya ang loob ng bata, sinasabing huwag matakot dahil paparating na ang First Division. Ilang sandali pa, isang dambuhalang kaijo ang lumitaw sa harapan ng magkapatid. Walang pag-aalinlangang tumayo ang kuya sa harap ng kanyang nakababatang kapatid upang siya'y maprotektahan. Habang mabilis na lumalapit ang halimaw at kakainin na ang bata, biglang dumating si Captain Narumi at inatake ang higanteng kaiju. Tinuhag ito na parang fishball gamit ang kanyang sandata. Sa kabila ng tensyon sa paligid, nagbiro pa si Captain Narumi at sinabing, pag-uwi nito, i-post mo ako sa social media at sabihin mo ng 10 beses, Captain Narumi is so cool. Sa Defense Force Command Post 318, masusing binabantayan ng mga command units ang kaligtasan ng mga sibilyan at ang sitwasyon sa paligid. Mahigpit ding minamanmanan ang bawat galaw ni Kafka na kinikilala bilang Kaiju No. 8. Sa ilalim ng pamumuno ng Director General, inilabas ang utos na simulan na ang operasyon at tuluyang lipulin ang mga kaiju. Habang nagsisimula ang operasyon, mabilis na lumusab si Kokoro Shinomiya sa harap ng laban. Makikita ang kanyang matinding kumpiyansa at tapang. Ginamit niya ang kanyang bilis at lakas upang salubungin ang mga kaiju. Sa bawat suntok at hiwa ng kanyang sandata, isa-isang natitibag ang mga halimaw. Napansin ng mga kasamahan niya na tila ginagaya ni Kokoro ang estilo ng laban ni Vice Captain Hoshina, ang bilis nito at ni Captain Mina Ashiro, ang lakas nito. Patunay ito ng kanyang determinasyon at kakayahang makipagsabayan sa mga veterano. Samantala, habang abala sa labanan si Kokoro, inobserbahan naman ni Captain Narumi ang kabuoang sitwasyon. Napansin niyang kakaiba ang daloy ng laban, hindi basta-basta ang pagkilos ng mga kaiju. Ang bilang ng mga halimaw, ang lokasyon ng kanilang paglabas at ang sabay-sabay na pag-atake ay tila planado, hindi natural. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Kafka Habino na handang tumugon sa panganib. Sa kanyang unang hakbang, isinagawa niya ang bahagyang transformasyon kung saan ang kanyang mga kamay at paa lamang ang naging anyong kaiju. Agad siyang umatake sa kaiju na anyong langgam, subalit hindi ito nagdulot ng epekto. Sa halip, madaling siyang napatalsik ng nilalang. Habang pinipilit niyang mag-transform bilang Kaiju No. 8, bigla siyang nabigo.
Sa kabila ng kanyang konsentrasyon at pagsisikap, ang kanyang katawan ay hindi tumutugon. Ang dating napakadali niyang paggamit ng kapangyarihan ay biglang naging mahirap at labis na nakaka-frustrate. Napansin ng ilang miyembro ng unit na tila may problema si Kafka. Bagamat hindi pa siya lubos na nagtatransform, halatang kulang ang kanyang lakas upang sumabay sa labanan. Sa loob-loob ni Kafka, ramdam niya ang matinding pagdududa sa sarili. Gusto niyang makatulong pero parang kinukulong siya ng takot at presyon. Isang mas malaking panganib ang lumitaw. Si Kaijo No. 9, isang pangunahing kontrabida mula sa nakaraan. Lumitaw ito mula sa katawan ng isa sa mga Kaijo at unti-unting bumuo ng kanyang katawan sa harap ni Kafka. Agad na naalerto ang First Division matapos ang ulat ng presensya ni Kaijo No. 9. Ayon sa impormasyong natanggap, lumitaw umano si Kaijo No. 9 matapos niyang maramdaman ang presensya ni Kaijo No. 8 sa nasabing lugar. Pagkakita kay Kafka, agad siyang inatake ni Kaijo No. 9, tinamaan siya sa balikat. Sa naturang pag-atake, nakumpirma ni Kaijo No. 9 na si Kafka nga ang Kaijo na matagal na niyang hinahanap. Sinubukan muling mag-transform ni Kafka upang makipaglaban, subalit muli siyang nabigo. Agad na naramdaman ni Captain Narumi na may mas malalim na dahilan sa likod ng pag-atake, hindi lang basta pagsira ng lungsod, kundi tila naghahanap si No. 9 kay Kafka, marahil para makuha ang kanyang Kaijo Core o sirain siya bago pa siya maging mas malakas. Pero higit pa roon, isang clone din ang lumitaw sa harap ni Captain Narumi. Habang patuloy ang pag-atake ng mga Kaijo, isang bagong problema ang lumitaw, ang mga napatay na Kaijo ay muling nabubuhay. Unti-unti silang nagre-regenerate at muling lumalaban na para bang pinapalakas pa sila ng presensya ni No. 9. Muli, sinubukan ni Kafka na mag-transform. Pero bigo pa din siya. Naging mas lalong desperado ang kanyang kalagayan. Wala siyang magawa kundi manood habang ang kanyang mga kasama ay patuloy na nilalabanan ng walang katapusang Kaijo. Ipinag-utos ng Deputy Director na anuman ang mangyari ay huwag makialam si Isao Shinomiya, ang Director General, sa kasalukuyang labanan. Ipinaliwanag niyang kapag ginamit ni Shinomiya ang kanyang Kaijo weapon sa pakikipaglaban ay maaari itong magdulot ng malubhang epekto sa kanyang kalusugan pati na rin ang pag-ikli ng kanyang buhay o posibleng mauwi pa sa kanyang kamatayan. Samantala, sa gitna ng tangkang pag-atake ni Kaijo No. 9 kay Kafka ay bigla itong nahati sa gitna. Lumitaw na si Kokoro pala ang dumating at umatake sa Kaijo sa sobrang bilis niya, hindi ito namalayan ng kalaban. Sa kabilang dako, ipinakita rin ng clone ni Kaijo No. 9 na kaharap si Captain Narumi. Ipinaalala ni Narumi na siya ang kapitan ng unit at hindi basta-basta makakalusot ang Kaijo sa kanyang paningin. Naunang umatake ang halimaw, ngunit mabilis itong naiwasan ni Narumi. Tinanong pa siya ng Kaijo kung siya ba ay mas malakas kaysa kay Kaijo No. 8 na ikinainis ng kapitan. Agad siyang umatake mula sa itaas gamit ang kanyang sandata upang tugisin ang kaaway. Tinanong ni Kikoru si Kafka kung kaya na ba nitong mag-transform ulit. Sagot ni Kafka, sinusubukan naman daw niya pero palagi siyang nabibigo. Nagtanong si Kikoru kung may ginagawa bang paraan si No. 9 para pigilan ito, pero bago pa man sila makapag-usap ng maayos, bigla silang inatake ni No. 9. Habang umiiwas sa atake, sinabi ni Kikoru na siya ang aatake, at pinakiusapan si Kafka na gumawa ng paraan para pigilan ang galaw ni No. 9. Sinabi rin niyang subukan ni Kafka na mag-transform habang nagre-regenerate si No. 9 para malaman kung totoo ngang may ginagawa ito para pigilan siya. Kahit mahirap aminin, inamin ni Kikoru na kailangan nila ang lakas ni Kafka para talunin ang kalaban. Agad silang kumilos, tumakbo sa magkasalungat na direksyon. Pero mabilis nakaisip ng bagong strategy si No. 9, hinati niya ang sarili at nagkaroon ng dalawang ulo, sabay inatake ang dalawa. Tinamaan man si Kikoru at Kafka, hindi ito ininda ni Kikoru. Tumalon siya sa ere at sunod-sunod na inatake si No. 9, sabay sabi sa sarili. Panahon na para ako naman ang magligtas. Nag-flashback si Kikoru sa kanyang pagkabata. Ipinakita ang kanyang ina, si Hikari Shinomiya, isang captain ng Defense Force at tagapagdala ng Kaiju Weapon No. 4 at tinagurian siyang Valkyrie sa battlefield. Sa classroom, hinahangaan siya ng mga kaklase ni Kikoru dahil sa galing ng kanyang ina. Pag-uwi nito, agad siyang yakap ni Kikoru. Masayang-masaya silang mag-ina habang naglalaro. Habang nagkukwentuhan, napansin ni Kikoru ang sugat ng kanyang ina. Tinanong niya kung masakit ba yon, at sinagot siya nitong, oo, medyo malakas kasi ang kaiju na nakalaban ko. Dito na nagsalita si Kikoru ng buong tapang. Sasali ako sa Defense Force. Tutulungan kita. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Ninitian siya ng ina at sinabing, kapag nasa panganib ka, darating ako para tulungan ka. Pinakita rin ang masasayang bonding moments ng pamilya. Pero sa isang trahedyang hindi inaasahan, pumanaw ang kanyang ina sa gitna ng isang malaking kaiju attack. Marami ang nagluksa. Kung hindi dahil sa sakripisyo niya, mas marami sana ang namatay. Sa puntong iyon, umiiyak si Kikoru, sabay pangako sa sarili.
Sorry kung hindi kita nailigtas pero nangangako ako ang magiging pinakamalakas. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Kikoru na kapag siya'y nasa laban, ililigtas niya ang lahat. Gamit ang kanyang teknike. Squadron Style Axe Technique No. 6 Daruma Dropper. Tinarget niya ang leg ni No. 9 at tuluyang nahati ang katawan nito. Sabay sigaw. Ngayon na, Kafka. Sinimulan ni Kafka ang pag-transform, pero sa proseso, nakita niya ang kaiju na pumasok sa katawan niya. Parang isang bangungot, nakita niyang pinapatay niya ang sarili niyang mga kasamahan at kaibigan. Dahil sa takot, muli siyang nabigong mag-transform. Dito niya na-realize hindi si No. 9 ang pumipigil sa kanya, kundi ang sariling takot. Samantala, sa headquarters, napansin ng mga commander na hirap sa pag-transform si Kafka. Wala na raw silang ibang choice kundi i-activate ang Plan B. Pero biglang nagsalita si Captain Narumi, siya na lang ang haharap kay No. 9. Ayaw niyang ipaubaya ito sa isang rookie. Pagharap niya sa clone ni No. 9, agad niyang pinalabas ang 78% ng kanyang combat power. Umatake siya gamit ang isang nagniningas na patalim. Mabilis ang mga galaw at binaril pa niya si No. 9 ng sunod-sunod. Ngunit, sa ilang saglit lang, natutunan ni No. 9 ang bawat galaw ni Narumi, nakakaiwas na ito. Nang umatras si Narumi, nasabugan siya ng mga trap na inihanda ng kalaban. Sa headquarters, napansin ni Isao Shinomiya ang kakaibang learning ability ni No. 9, parang virus daw ito, patuloy na nag-a-adapt. Pero biglang nagsalita si Narumi, nakaligtas pala siya. Ipinakita ang kanyang mata na kumikislap. Sabi ni Isao, ang mata ni Narumi ay ang Retina 0001, ang pinakamatandang kaiju weapon, na gawa sa retina ng kaiju No. 1. Kayang makita nito ang mga signal mula sa utak ng kaiju, bago pa ito makagalaw. Literal na kaya nitong makita ang future. Mula sa ere, sinabi ni Narumi na kitang-kita na niya ang core. Gamit ang kanyang teknike. Squadron Style Gunsword Technique No. 2/Salvo. Pinira-piraso niya ang katawan at core ni No. 9 gamit ang malupit na slash combo. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content. Samantala, sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ni Kikoru, patuloy lamang ang mabilis na pag-regenerate ng kaiju. Sa isang matinding salpukan, tuluyang nasira ang sandata ni Kikoru, habang si Kafka ay tila nawalan ng kakayahang lumaban sa harap ng lakas ni Kaiju No. 9. Sa kanyang pagbagsak, napagtanto ni Kafka na takot ang pumipigil sa kanya upang mag-transform, takot na baka sa oras na siya ay maging isang Kaiju, ay siya mismo ang makapanakit o makapatay sa kanyang mga kaibigan. Nilapitan siya ni Kikoru at buong tapang na sinabi, "Huwag mo kaming maliitin, hindi lamang ako, kundi pati ang ating mga kasamahan, ang ating mga kaibigan, at higit sa lahat, ang iyong sarili. Dahil tayo ang defense force." Naniwala si Kafka sa sarili at sa suporta ng kanyang mga kaibigan, kaya buong tapang niyang sinubukan ang kanyang kakayahang mag-transform. Sa wakas, nagtagumpay siya at nag-anyong muli bilang si Kaiju No. 8. Ipinabatid ng headquarters ang kanyang muling paglitaw sa iba't ibang grupo at sa tugon dito, idineklara ni Isao na panahon na upang isakatuparan ang Phase 2. Nagbigay ng senya si No. 9 sa mga langgam na dati nang napatay at muli silang nabuhay. Nagpasalamat si Kafka kay Kikoru at, sa pagbibiro, sinabi niyang kahit nais niyang maniwala sa sarili niya, hindi pa rin niya ito lubos na magawa. Gayunpaman, buo ang tiwala niya sa kanila 100%. Agad na kumilos si Kafka patungo kay No. 9. Habang siya ipapalapit, sinubukang harangin ni No. 9 ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagpigil nito sa isang paa at naghanda ito para umatake. Subalit, hindi ito inalintana ni Kafka, sa isang mabilis at matalim na galaw, agad niyang nakuha ang core ng langgam at tuluyang winasak ito. Inatake ni No. 9 si Kafka, ngunit mabilis itong nakaiwas at agad na tumakbo habang sinasabi na hindi pa niya inilalabas ang buong lakas ng Kaiju No. 8. Tumakbo siya paakyat sa isang gusali, at pagdating sa tuktok, isang butas ang bumuka sa kanyang talampakan, mula rito'y lumabas ang isang turbo booster na nagbigay sa kanya ng karagdagang tulin pataas. Habang nasa ere, sinabi ni Kafka na tila masanay na siyang gamitin ang kapangyarihan ng kaiju sa kanyang katawan kumpara sa dati. Muling tumalon ng napakataas si Kafka, at habang bumabagsak patungo kay Kaiju No. 9, buong lakas na inipon niya ang enerhiya sa kanyang kamao. Buong determinasyon, sinabi niya, "Maghanda ka na, hindi mo na ito matatakasan." Sa isang matinding hampas, pinalipad niya ang kanyang kamao at pinakawalan ang isang suntok na may hindi masukat na puwersa. Sa lakas ng impact, dama ito ni Kikoru kahit mula sa malayo. Sa wakas, tuluyang natalo at naglaho si Kaiju No. 9.
Matapos talunin ni Kafka si Kaiju number 9, nagdiwang ang Defense Force sa kanilang matamis na panalo. Ngunit biglang sumigaw si Kikoru, hindi pa tapos. Buhay pa ang mga Yoju, ang mga langgam na Kaiju. Samantala, sa lokasyon ni Captain Narumi, makikitang walang tigil niyang inuubos ang mga pesteng langgam. Patuloy ang buong grupo sa kanilang paglipol, habang si Isao naman ay nagpahayag ng kanyang saloobin, lagi raw siyang nasusurpresa ng younger generation. Ginagawa nilang posible ang mga imposible at tila napakadali lang ito para sa kanila. Ayon pa sa kanya, sila ang unit na itinuturing ni Director Shinomiya na pinakamalakas sa lahat. Pagkatapos nilang tuluyang maubos ang mga kaiju, nagsalita ang direktor sa tatlo at sinabing, Narumi, Hibino, at Kikoru. Mahusay! Nagulat si Kikoru sa papuring iyon, labis na naantig ang kanyang damdamin at hindi napigilang maluha. Ngunit tila may bumabagabag kay Narumi. Parang may maliit bulong niya. Naalala niya ang sinabi ni number 9 na kukunin nito ang kaiju power ni Kafka. Ano nga ba ang tunay na motibo nito? Akala nila okay na ang lahat pero biglang may naramdaman ang tatlo. Sa headquarters, nakatanggap sila ng signal na may natitira pang kaiju. Biglang nagsalita si number 9 at sinabi, sa tingin ko, nagawa ko na. Nalulungkot lang ako dahil hindi kita napatay, kaiju number 8. Pero makakamit ko na ang isa ko pang layunin at kukunin ko ang kaiju power na yon. Pagkatapos nito, tuluyan nang nalusaw si number 9. Sa loob mismo ng headquarters, may isang tao ang biglang nag-transform bilang isang kaiju. Agad namang naghanda ang captain, si number 9 ay naroon pala mismo. Ipinahayag niya na kukunin niya ang kaiju number 2 at ang kasalukuyang gumagamit nito. Nang malaman ni Narumi, Kafka, at Kikoru na ang direktor ang tunay na target ni number 9, agad silang humarurot patungo sa lugar. Samantala, inutusan ni Isao na mag-evacuate ang lahat ng tao. Nagpakawala si number 9 ng isang napakalakas na pagsabog at agad naman itong na-block ni Isao. Kasunod nito, iniutos ni Isao kina Itami at Nobizaka na ilikas ang lahat at sila na ang mamuno sa operasyon. Isinuot na rin ni Isao ang kaiju number 2 weapon. Sa gitna ng tensyon, nagtataka si number 9 kung paano nakuha ng Defense Force si number 2 dahil kasing lakas daw niya ito. Hindi rin inaasahan ni Isao ang bilis ng pag-evolve ni number 9. Nagpalitan ang dalawa ng tig-isang malakas na suntok at nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Sa sobrang lakas ng impact, nagwasak ito ng mga bagay sa paligid. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, bumagsak si Isao sa lakas ng atake ni number 9 at makikitang duguan agad ang kanyang kamay. Nagtaka si number 9 at napatanong, lumakas na ba ako? Nang pinakawalan muli ni number 9 ang kanyang kamao kay Isao, biglang bumangon si Isao, naalala ang kanyang asawa at anak at mariing sinabi, ako ang magpapabagsak sa iyo ngayon. Agad namang sumabat si Laptop Boy na nagsabing naka-evacuate na ang lahat ng tao at kailangan na ring tumakas ni Isao. Ngunit tumanggi si Isao, ipinaliwanag na may kapangyarihan ang kaiju para matrack ang kanyang lokasyon at siya ang dapat umalis para iligtas ang iba. Dahil sa matinding paghanga ni Laptop Boy kay Isao, nagpa siya itong huwag nang umalis. Determinado siyang tulungan si Isao na magtagumpay sa laban na ito dahil ito raw ang trabaho niya. Pumayag naman si Isao at buong tapang na nagsabi, gawin na natin to. Ginamit ni Isao ang 100% na kapangyarihan ng kaiju weapon pero ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Bigla ring nag-iba ang kanyang aura, parang nag-super saiyan sa tindi ng enerhiya. Muling nagpakawala ang dalawa ng isang napakalakas na suntok, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanang kamay naman ni Isao ang napuruhan. Kita rin na nagkaroon na ng damage ang kaiju. Hindi nagpatinag si Isao, sinikmurahan niya ito at agad sinundan ng isang matinding suntok sa mukha na naging dahilan para tuluyang matanggal ang ulo ng kaiju. Pero kahit wala ng ulo, patuloy pa rin itong umatake. Sunod-sunod at mabibigat na suntok ang pinakawalan ng kaiju na napilitan si Isao na tanggapin. Sa huli, hinagis siya ng kaiju at tumama siya sa isang gusali. Sa kabila ng mga pinsalang natamo, nagsuka si Isao ng dugo at mahina niyang nasabi, totoo nga. Humina na ako kumpara noong mga panahong kasama pa kita sa pakikipaglaban. Ayon sa data ni Laptop Boy, malinaw sa system na wala na silang pag-asa bago pa man dumating si Narumi. Ngunit biglang nagsalita si Isao, matatag ang boses, at sinabi, pababagsakin natin to, Laptop Boy. Inutusan niya itong gamitin ang lahat ng natitirang circuit sa kanyang katawan at ilipat ang buong enerhiya sa opensa. Idinagdag pa niya na ang Defense Force ay may kahanga-hangang bagong henerasyon, at ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay patumbahin si number 9, kahit buhay pa ang maging kapalit. Gaya ng ginawa ng kanyang asawa kay number 6 noong araw na yon. Bigla siyang inatake ni number 9, isang matinding suntok na nagpaalala kay Isao sa panahon na bata pa si Kikoru, natutulog at masayang kasama ang kanyang asawa, habang pinag-uusapan nila ang pangarap ni Kikoru na sumali sa Defense Force.
Mula sa alaala na yon, muling sumiklab ang kanyang lakas. Dahan-dahan niyang itinataas ang kamao ni number 9 at biglang gumamit ng isang espesyal na atake, tila isang nagliliwanag na laser beam. Ramdam ng lahat ang nakakakilabot na enerhiya nito at agad nilang napagtanto na iyon ang main burst ni number 2. Doon nasabi ni Kalbo, kung susubukan mong pakawalan ang enerhiyang yan mula sa katawan ng tao mamamatay ka, Isao. Dahil sa matinding atake na yon, nakita nila ang core ni number 9. Ngunit sa kasamaang palad, may nakahanda na palang plano si number 9 para makaligtas. Hindi naman nagpatalo si Isao, ginamit pa niya ang isa niyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na laser beam. Boom! Sobrang lakas ng ataking iyon, mga kaanilog. Naaninag ni Laptop Boy na nakatayo pa rin si Isao, habang wasak na ang katawan ni number 9, ngunit buhay pa rin ito. Napangiti si Laptop Boy, akala niya'y tuluyan na silang nagtagumpay. Subalit nagsalita si number 9. Hanggang dyan lang ang limit ng isang tao. Kung mayroon ka lang sanang katawan ng isang kaiju, matatalo mo ako. One more blast. Isa na lang, mariing sabi ni Isao. Ngunit hindi na siya makagalaw. Unti-unti nang sinisimula ni number 9 ang pag-absorb sa katawan ni Isao at sa kaiju number 2 weapon. Sa pagdating ni Kafka at Narumi, nakita nila si Isao na nakatayo pa, pero agad itong naramdaman ni Kafka na hindi ito ang kanilang direktor at bigla itong umatake sa kanila. Nagtaka si Kafka dahil parang mas lumakas ito ng sobra at napapatanong kung siya ba talaga si number 9. Sinabi ni number 9 na pinatay niya na si Isao at silang dalawa ay pinag-isa na. Biglang lumitaw si Kikoru sa itaas at pinagbabaril si number 9 at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pinatunayan ito ni number 9 at ipinakita ang mata ng kanyang ama. Sa galit, agad na inatake ni Narumi si number 9 gamit ang kanyang undodgeable attacks. Naalala rin niya ang huling sinabi ni Isao sa kanya, nasa iyo ang responsibilidad na protektahan ang defense force at ang ating bansa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagpaalam si number 9 na aalis muna dahil nakararanas siya ng komplikasyon matapos nilang mag-fuse ni Isao. Tinuhog siya ni Narumi mula sa itaas, pero wala itong naging epekto dahil napaghandaan na ni number 9 ang ganitong atake mula sa huli nilang laban. Sumugod din si Kafka at sinuntok siya ng ubod ng lakas, ngunit gaya ng inaasahan, wala rin itong naging epekto. Sa pagdating ni Kafka at Narumi, nakita nila si Isao na nakatayo pa. Pero agad itong naramdaman ni Kafka na hindi ito ang kanilang direktor at bigla itong umatake sa kanila. Nagtaka si Kafka dahil parang mas lumakas ito ng sobra at napapatanong kung siya ba talaga si number 9. Sinabi ni number 9 na pinatay niya na si Isao at silang dalawa ay pinag-isa na. Biglang lumitaw si Kikoru sa itaas at pinagbabaril si number 9 at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pinatunayan ito ni number 9 at ipinakita ang mata ng kanyang ama. Sa galit, agad na inatake ni Narumi si number 9 gamit ang kanyang undodgeable attacks. Naalala rin niya ang huling sinabi ni Isao sa kanya, nasa iyo ang responsibilidad na protektahan ang defense force at ang ating bansa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagpaalam si number 9 na aalis muna dahil nakararanas siya ng komplikasyon matapos nilang mag-fuse ni Isao. Tinuhog siya ni Narumi mula sa itaas, pero wala itong naging epekto dahil napaghandaan na ni number 9 ang ganitong atake mula sa huli nilang laban. Sumugod din si Kafka at sinuntok siya ng ubod ng lakas, ngunit gaya ng inaasahan, wala rin itong naging epekto. Patuloy ang matinding bakbakan ni Kafka at Captain Narumi laban kay Kaiju number 9, habang si Kikoru ay nananatiling tulala, umiiyak at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang ama. Nagbanggaan ang kamao ni Kafka at ni Kaiju number 9, ngunit mas malakas ang puwersa ng Kaiju. Dahil dito, nagdugo ang kamay ni Kafka at napaatras siya. Nang tila maghahanda ng tumakas si number 9, napansin niya ang kanyang braso, bigla itong nalaglag. Agad sumigaw si Narumi kay Kafka, sinabing iyon na ang kanilang pagkakataon para umatake. Hindi pa rin maipatigas ni number 9 ang kanyang katawan dahil patuloy ang rejection response mula sa katawan ni Isao. Samantala, habang nagtitipon ng lakas si Kafka, mariin niyang sinabi, hindi kita hahayaang makatakas. Hindi ito magiging patas para kay Kikoru. Sa isang malakas na suntok, tumilapon si number 9. Paglapit muli ni Kafka, binitiwan niya ang isa pang matinding suntok na naging dahilan para tuluyang matanggal ang kaliwang braso ng Kaiju. Sumugod ng sabay sina Kafka at Narumi, ngunit bago pa man sila makalapit, pinasabog ni number 9 ang kanyang sariling katawan. Napakalakas ng pagsabog at sa tindi nito ay nalaglag ang kalahati ng katawan ng Kaiju. Hindi niya inasahan na makakaligtas pa ang dalawa mula sa desperadong ataking iyon. Sa pagkabigo, nasambit na lamang niya, dapat ginawa ko na ito mula sa simula. Nag-split ang ulo ni number 9 sa dalawa, at naghanda itong muli para sa isang malawakang pagsabog na nakalaan kina Laptop Boy at Kikoru.
Ngunit sa kabila ng lahat, malinaw sa kanya na hindi nila kayang pabayaan ang mga nangangailangan ng tulong. Bago tuluyang lumisan, nagpaalam si number 9 kay Kafka. At sinabing sa aking pagbabalik, magsisimula na ang tunay na Kaiju era. At sa huling sandali, lumipad siya palayo, tila parang isang nakakatakot na manananggal. Sa mabilis na reaksyon ni Kafka, nailigtas niya si Kikoru. Ngunit nang kanyang tingnan ang kinaroroonan ni Kaiju number 9, wala na itong bakas. Ganoon din si Captain Narumi na nagawang iligtas si Laptop Boy. Kitang-kita ang frustration at lungkot kay Kafka dahil hindi nila nailigtas ang kanilang direktor. Kinabukasan, opisyal na ibinalita ang pagpanaw ng Director General ng Defense Force, si Isao Shinomiya. Maraming tao ang nagbigay-pugay sa kanyang pagpanaw at tila nakisabay pa ang kalikasan sa pagluluksa dahil bumuhos ang ulan. Sa seremonya, nagbigay ng huling saludo at nagpamalas ng gun salute ang Defense Force bilang tanda ng pinakamataas na respeto at pagkilala sa kanya bilang isang tunay na bayani ng bansa. Naalala ni Narumi ang mga panahon ng kanilang pakikipaglaban sa mga kaiju. Muling sumagi sa kanyang isipan ang eksenang isang malakas na suntok lamang ni Isao ay nagpatumba ng isang higanteng kaiju. Naalala rin niya ang huling bilin nito, ikaw na ang bahala sa Defense Force at sa ating bayan. Samantala, napansin ni Kafka na hindi dumalo si Kikoru sa libing. Pinuntahan siya ni Narumi sa opisina ng kanyang ama. Doon, tinanong niya ito. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa iyong ama? Malungkot na sumagot si Kikoru. Wala akong nagawa. Napakabagal ko, napakahina ko. Kaya hindi ko siya nailigtas. Pero gusto kong maging malakas. At hindi pa ako magpapaalam sa aking ama hanggat hindi pa natin natatalo ang Kaiju number 9. Mabilis namang tumugon si Narumi. CJ, palalakasin kita bago natin muling harapin ang halimaw na yon. Lahat ng ginawa sa akin ni Isao, gagawin ko rin sa'yo. Kaya ipakita mo sa akin na kaya mo at magbibigay ka ng resulta. Na-appreciate ni Kikoru ang mga sinabi ni Captain Narumi at buong puso siyang pumayag. Samantala, may ipinakita si Laptop Boy kay Kalbo. Sinabi niya na inutusan daw sila ni Isao na itago ang proyektong ito at ipagpatuloy at kung sakaling may mangyari man sa kanya, agad niya itong ipapakita kay Kalbo. Nagulat si Kalbo sa kanyang narinig, ngunit napangiti rin at pabirong nasabi sa isip, ikaw talaga Isao, lagi mong ipinapasa sa akin ang mga maruruming gawain. Makikitang abala si Kikoru sa kanyang masinsinang training kasama ang isang platoon leader. Kahit mahusay na si Kikoru sa pakikipaglaban, kapansin-pansin pa rin ang malaking agwat ng lakas at karanasan ng kanyang kasparing partner. Biglang nagsalita si Narumi at nagkomento. Ang boring naman ng pinapakita mo. Kailan mo ba ako lalabanan? Dagdag pa niya, lahat ng platoon leaders ng 1st Division ay may kakayahang maging captain. Kaya naman binigyan niya ng hamon si Kikoru. May isang buwan pa bago ko matapos ang nilalaro kong game. Siguraduhin mong matatalo mo silang lahat bago ko ito matapos. Biglang sinipa ng Vice Captain si Narumi at pabirong sinabi, magtrabaho ka na. Dahil dito, naging maseryoso si Kikoru at muling hinarap ang kanyang platoon leader para sa panibagong hamon. Habang nagbabantay, tinanong ng Vice Captain si Narumi kung nakapagdesisyon na ba siya, kung tatanggapin ba nila si Kaiju number 8 bilang opisyal na bahagi ng kanilang fighting force. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang sundalo ang tumawag at sinabi na may bagong impormasyon sila tungkol kay number 8. Samantala, nakauwi na si Kafka sa kanyang bahay at tahimik na nasabi sa sarili, matagal-tagal na rin mula nung huli akong nakauwi dito. Ayon sa ulat, may bahagi pa rin ng katawan ni number 8 na nananatiling kaiju at hindi bumabalik sa anyong tao. Mas nakababahala dahil kung patuloy siyang gagamit ng transformation ng paulit-ulit, posibleng hindi na siya makabalik bilang tao at manatili na lamang bilang isang kaiju habang buhay. At higit sa lahat, alam din mismo ni Kafka ang panganib na ito. Nagpaalam si Kafka sa kanyang bantay at sinabi na may gusto lamang siyang puntahan. Agad siyang nagpunta patungo sa dati niyang mga kasamahan. Pagdating doon, tinawag niya sila at kinamusta. Binigay din niya ang mga lumang libro na dati niyang ginagamit sa trabaho. Habang nag-uusap sila, napansin ni Kafka ang isang chainsaw at tinanong. Ito na ba ang bagong version nito? Sinubukan niya agad ito sa mga langgam na kaiju. Namangha ang kanyang mga dating kasama dahil kahit matagal na siyang nawala, kapansin-pansin pa rin ang husay at galing ni Kafka sa ganitong klaseng trabaho. Matapos ang maikling pagkikita, nagpaalam si Kafka sa kanila. Ngunit biglang napatanong ang isa sa mga kasamahan. Ano na kayang mangyayari ngayon na patay na si Isao? Noong bata pa ako, iniidolo ko siya bilang isang hero. Nalulungkot akong sabihin ito, lalo na kay Kafka, pero hindi ba't mas mabuti kung umalis na tayo rito sa lugar na to? Agad siyang sinigawan ni Tanda at mariing sinabi. Hindi ako alis dito.
Kapag umalis ako, sino ang maglilinis ng pira-pirasong katawan ni number 9 kapag natalo na ito ng Defense Force? Alam ko, hindi basta-basta pababayaan ng Japan Defense Force ang laban na ito. Habang tinitingnan ni Kafka ang parte ng kaiju sa kanyang kamay, mariin niyang sinabi sa sarili, tatalunin ko si number 9. Lumapit si Narumi at naupo sa tabi niya. Seryoso itong nagsalita. Hindi kita hahayaang manatili sa Defense Force, alam mo kung bakit, di ba? Kapag paulit-ulit kang nagtatransform, posibleng hindi ka na muling maging tao. Kaya naman, sasabihin ko ito ng alam ang lahat ng iyon. Tulungan mo kami, Kafka Hibino. Wala akong pakialam kung maging kaiju ka habang buhay. At kapag nangyari iyon ako mismo ang papatay sa'yo. Ganoon ko kagustong mamatay si number 9. At alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Tayong dalawa lang ang naroon nang mangyari iyon, alam nating pareho kung anong pakiramdam nito. Sumagot si Kafka. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ng direktor para sa akin. Tumayo ito at sinabing, handa ako anumang mangyari. Kung ganon, sumama ka sa akin. Mula sa puntong ito, tayo naman. Ang Defense Force naman ngayon. Samantala, makikita si Vice Captain Soshiro na nakatayo sa harap ng isang kaiju. Kalmado niyang tinanong ito. Gising ka na ba? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Kaiju number 10. Tinanong ni Vice Captain Soshiro Hoshina si Kaiju number 10 kung gising na ba ito. Ngunit sa halip na sumagot, sumigaw lamang ang kaiju, isang napakalakas na sigaw na nagdulot ng shockwave na agad nilang naramdaman. Mariing binalaan siya ni Hoshina, kapag inulit mo yan, papatayin kita. Ngunit natawa lamang si Kaiju number 10 at tinawag siyang katanaman. Sinabi pa nito na kakaiba siya kumpara sa iba at naghayag ng sariling hangarin, nanalangin ako na manalo at kainin ka. Hindi pinansin ni Hoshina ang kanyang mga salita, imbes ay seryosong nagtanong, kilala mo ba si Kaiju number 9? Kung may alam ka tungkol sa kanya, magsalita ka na. Sinagot siya ng kaiju, siya ang lumikha sa akin. Nabigla ang lahat sa revelasyong iyon, maging si Hoshina ay napilitang buksan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Dagdag pa ng kaiju, gusto ko ng kapalit para sa impormasyong ibibigay ko. Palayain mo ako rito at labanan mo ako. Sinagot siya ni Soshiro na imposible ang hiling nito, hindi pwede, sobrang sira na ang core mo para maibalik ka pa sa kondisyong kayang lumaban. Ngunit tumawa lamang ang kaiju at sumagot, alam ko yan. Ang ibig kong sabihin, may sapat kayong teknolohiya para gawin akong isang weapon, hindi ba? Gawin niyo akong weapon at gamitin mo ako. Biglang lumaki ang katawan ni Kaiju number 10 at lumapit kay Soshiro, sa kabulong na sinabi, ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Agad namang nagbabala ang isang scientist kay Hoshina, Vice Captain, delikado ito. Wala tayong pamantayan para gawing weapon ang isang matalinong kaiju. Hindi natin alam ang magiging epekto. Ngunit hindi pa rin umatras ang kaiju. Sa halip, idinagdag niya, alam kong nag-enjoy ka sa huling laban natin. Ikaw ay tulad ko at alam kong naintindihan mo ang pananabik na makipaglaban sa kahit sino. Sa huli, tumalikod si Soshiro at tanging iniwan ang mga katagang, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Pagbalik ni Soshiro, diretsahan niyang sinabi sa kaiju, simulan mo na ang pagsasalita. Habang inilalabas niya ang kanyang sandata, mariin niyang idinagdag, hindi ikaw ang may kontrol dito, ako ang masusunod. Samantala, ipinaalam ng kalbo sa grupo ni Nakikoru na darating ang dati nilang Vice Captain, si Soshiro, para sa isang meeting tungkol sa kung anong aksyon ang gagawin laban kay Kaiju number 9. Agad siyang nagtanong, nasaan ang captain niyo, si Narumi? Sumagot si Kikoru, isinama niya ang mga platoon leaders, may pinuntahan sila. Napahawak ang kalbo sa kanyang ulo at napasabing, masama to, dahil ang 1st at 3rd Divisions ay palaging pinagkukumpara at madalas nag-aaway dahil sa agawan ng teritoryo. Pagdating ni Hoshina, agad siyang hinarang ni Narumi at tinanong ng may diin, sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang pumasok sa teritoryo ko? Sa halip na umatras, may pagkapaasar na sumagot si Hoshina, ikaw pa mismo, Captain Narumi, ang lumapit para i-welcome ako. Besides, may permiso ako mula sa mga boss mo na mas mataas ang authority nila kaysa sayo. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng asar at banat hanggang sa may nabanggit si Hoshina na nakapagpahinto kay Narumi. Napaatras ito at napaupo, halatang naapektuhan. Pati ang kanilang mga kasamahan ay nagsimulang mag-init ang ulo at nagkakaroon na ng tensyon. Sa inis, napasigaw si Narumi at pinaalis si Hoshina. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bigla siyang tinapik ng malakas sa ulo ni Kalbo dahil sa pagiging pasaway niya na naman. Sa kabilang banda, magaan ang pagbati ni Kalbo kay Hoshina at sinabi nitong handa na sila para simulan ang Leaders' Conference. Dumalo ang lahat ng miyembro, kabilang na ang mga captain ng bawat division, at agad sinimulan ang kanilang meeting hinggil sa pagpapalakas ng depensa laban kay Kaiju number 9.
Tumayo si Hoshina upang magbigay ng ulat tungkol sa mga bagong impormasyong nakalap. Ayon sa kanya, may mga revelasyon si Kaiju number 10 na ikinagulat ng lahat, si Kaiju number 9 mismo ang lumikha sa kanya. Siya rin ang kauna-unahang Kaiju na may kakayahang lumikha ng panibagong nilalang, partikular na ang mga mas malalakas na bersyon. Ibinunyag din ni number 10 na isa lamang siyang prototype, at nais niyang makipaglaban sa perpektong bersyon na nilikha matapos siya. Dagdag pa ni Hoshina, kung may kakayahan si number 9 na patuloy na gumawa ng mas makapangyarihang Kaiju, may posibilidad na hindi kayanin ng Defense Force ang bawat division na depensahan ang bansa, at posibleng humantong ito sa tuluyang pagkawasak. Nabigla at nahirapang maniwala ang karamihan sa kanilang narinig. Ang captain ng 4th Division ay nagsabi na tila mahirap paniwalaan ng pahayag, at posible ring nagsisinungaling lamang si number 10. Sumang-ayon si Hoshina na posibleng ganoon nga, ngunit ipinakita niya ang isang mahalagang data. Batay sa report, dumarami ang paglitaw ng mga Kaiju, kabilang ang mga bagong species. Ang pinakabagong teorya ay nagsasaad na ang matinding enerhiya mula sa tectonic faults ay nakakaapekto sa geological materials, mga halaman, at mga hayop dahilan upang mabuo ang mga Kaiju. Ngunit higit pa rito, malaki ang posibilidad na may direktang pakikialam si number 9 sa prosesong ito upang makalikha ng mga bagong Kaiju. Nagsalita rin si Mina at ibinahagi ang isa pang nakababahalang impormasyon. Si Kaiju number 9 ay may kakayahang ma-access ang memorya ng isang taong kanyang na-absorb. Dahil dito, posibleng nakuha na niya ang lahat ng kaalaman ng ating direktor, kabilang na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kapangyarihan. Gayunpaman, nilinaw ni Hoshina na may mga limitasyon pa rin ito. Ang mga bagay na hindi saklaw ng kasalukuyang puwersa ng Defense Force ay hindi malalaman ni number 9. Ang mga taong inexperienced, incomplete pa, ngunit may potensyal na lumaka sa maiksing panahon, sila ang susi. Ang mabilis na paglago ng susunod na henerasyon ang maaaring maging pinakamahalagang sandata laban kay number 9. Dagdag pa ni Mina, ang pinakakritikal na hakbang ngayon ay ang paggamit ng kanilang pinakamalakas at pinakadelikadong weapon, si Kaiju number 6. Ang sandatang ito ang itinuturing na pinakamapanganib, ngunit maaari ring maging pinakamabisang depensa. Agad namang nagtanong si Captain Jura kung nakahanap na sila ng kandidatong maaaring gumamit nito. Tumugon si Mina at sinabing nakakita sila ng isang biological sample mula sa mga bagong recruits. Ang resulta ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng synchronization kay number 6. At doon niya ibinunyag ang pangalan ng napili, Reno Ichikawa. Wow si Jugo at sinabi sa kanyang vice captain na higit pa sa inaasahan ang kanilang nakamit mula nang tanggapin nila si Reno. Dagdag pa niya, ang biglaang pangyayaring ito ay tila isang pasaning mahirap buhatin. Ipinunto rin niya na ang Kaiju number 6 ay hindi lamang dahil sa mayroon itong fortitude level 9.6, kundi dahil ito ang tunay na hari ng mga Kaiju. Ipinahayag din ni Jugo na noon, mismong si Captain Hikari Shinomiya ang namuno sa pinagsanib na puwersa para labanan si number 6. At ngayon, kailangan nating ipagamit ang sandatang ito sa isang binatilyo. Pagdating ni Reno sa opisina ni Jugo, labis siyang nagulat nang ibalita sa kanya na siya ang napili upang gumamit ng Kaiju number 6 weapon. Hindi pa man siya nakakakita ng kahit isang Kaiju weapon, batid niya ang kapangyarihan at panganib ng mga ito. Ipinaliwanag ni Jugo na sa lahat ng sandatang hawak ng Defense Force, ang number 6 ang pinakamalakas at pinakanakamamatay. At sa puntong iyon, naging prangka si Jugo. Alam kong bilang parte ng Defense Force, hindi ko dapat ito sinasabi sa iyo, pero magiging totoo ako, sa tingin ko, dapat mong tanggihan ito. Habang tumatakbo si Reno, bulong niya sa sarili, narinig ko na pumayag si Senpai na lumaban kasama ang Defense Force bilang Kaiju number 8, pero ano ang mangyayari sa kanyang pangarap? At kung ganoon, sino ang magliligtas sa kanya? Sa loob ng isang laboratorio, makikitang nakatayo si Reno sa gitna ng mga kagamitan. Kinausap siya ni Jugo at tinanong, ano ang desisyon mo? Kahit mga kamay lang ng Kaiju ang ipagamit sa iyo ngayon, hindi na niya natapos ang sasabihin. Matatag na sumagot si Reno, halatang puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, simulan na natin. At doon, inumpisahan ang activation ng weapon number 6. Agad na naramdaman ni Reno ang bigat ng tensyon. Kahit mga kamay lang ng Kaiju ang kanyang sinusubukan, pakiramdam niya ay hinihigop nito ang lahat ng kanyang lakas. Unti-unti siyang nagsimulang mag-hallucinate, nanlaki ang kanyang mga mata habang dumadaloy sa kanyang mga ugat ang mabagsik na enerhiya ng Kaiju. Sa loob ng kanyang hallucination, nasilayan niya ang tunay na anyo ng Kaiju number 6, matutulis na ngipin, mga matang pila sa ahas, at presensyang nakakayanig ng buong katawan. At sa takot na may halong paghanga, napabulong siya, ito pala, ang laging nilalabanan ni Senpai. Sa isang eskwelahan, kapansin-pansin na marami ng estudyante ang nawawala ng pag-asa na makipag-compete kay Furuhashi dahil sa consistent niyang pagiging top 1 sa buong school.
Ngunit sa kabila nito, nagsisimula siyang magtanong sa sarili kung hanggang saan ang kanyang mararating. Ang kanyang combat level sa loob lamang ng isang buwan. Ayon naman kay Vice Captain Toko Kirimori, base sa data mula sa 3rd Division, malinaw na ipinapakita ang mabilis na pag-improve ni Reno mula nang sumali siya sa Defense Force. Sa kasalukuyan, ang inilalabas niyang lakas sa labanan ay mas mababa pa kumpara kay Kikoru, pero mas mabilis ang kanyang rate of improvement kaysa rito. Dahil dito, napansin nilang kakaiba ang potensyal ni Reno. Ipinaliwanag ni Jugo kay Reno na ang Honju na haharapin nila ay isang Mole Type 67 na may fortitude level na 6.4. Binigyang diin pa niya na kung sakaling dumating ang punto na hindi na kayang labanan ni Reno ang halimaw, siya mismo ang re-responde para i-neutralize ito. Sa huli, sinabi niya, kaya ngayon, tignan natin operation sa pangunguna ni Reno. Mabilis na napansin ni Furuhashi ang kahanga-hangang bilis ni Reno, kaya naman hindi rin siya nagpahuli at agad niyang inilabas ang kanyang full power upang makipagsabayan. Habang mabilis na tumatakbo si Reno, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jugo na ang paggamit ng kaiju weapons ay nagdudulot ng matinding stress sa katawan at unti-unting nagpapabawas ng iyong lifespan. Bukod dito, pinaalalahanan siya ni Jugo na mayroon lamang siyang time nakakita si Reno ng isang yoju at agad siyang sumugod upang lapitan ito. Ngunit bago pa man siya makagalaw ng maayos, biglang nagyelo ang kanyang mga paa, senyales na hindi pa niya ganap na nakokontrol ang kapangyarihan ng kaiju weapon number 6. Mabuti na lamang at mabilis na nakaresback si Furuhashi, pinaputukan ang yoju upang mailihis ang atensyon nito. Lala si Furuhashi, hindi niya matanggap ang laki ng agwat ng kanilang lakas ni Reno. Napatanong siya sa sarili kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin niya magawang tapusin ang isang yoju gamit lamang ang isang atake, samantalang si Reno ay nagawa ito ng walang pag-aalinlangan. Ayon sa kanyang mga alaala, nagsimula ang kanyang pagbagsak noong araw na sumali siya sa Defense Force. Maging ang kanyang grades ay biglang huminto sa pagtaas, at sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita na hindi niya kayang makasabay sa kanyang mga kasamahan. At mas mabilis itong mag-regenerate kumpara sa mga yoju. Dahil dito, muling tinaasan ni Reno ang kanyang combat power sa 46%, subalit hindi pa rin siya nakontento. Muli niya itong itinulak hanggang 51%. Sa biglaang pagtaas ng enerhiya, tila naramdaman ito ng Honju, at agad itong naglabas ng matutulis na spikes mula sa kanyang likuran. Dahil sa matinding kapangyarihang ginagamit ni Reno, namula ang kanyang mga mata na parabang nagkaroon ito. Nang makarating siya sa likod ng Honju, pinaputukan niya ng sunod-sunod ang mga spikes ng kalaban. Dahil dito, agad na naiulat na nagawa niyang sirain ang uni organ ng Honju. Ngunit kasabay ng tagumpay na yon, makikita ring dumudugo na ang kanyang mga mata, isang malinaw na senyales ng matinding pinsala at bigat na dulot ng kapangyarihang taglay niya ngayon. Agad nilang napansin na nagsisimula ng mapunit ang mga muscle ni Reno sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at mabilis din tumataas ang kanyang blood pressure. 45% ng katawan ng Honju ang nagyelo. Sisira ang katawan ni Reno, 16 na muscles na ang napupunit at mayroon na rin siyang 4 bone fractures. Paglanding ni Reno sa lupa, hindi niya agad namalayan na nabali na pala ang isa niyang paa. Nang makituloy pa rin ang tinig sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na sinasabi na siya ay mahina. Sumigaw sa captain, nabigyan pa si Reno ng kaunting oras. Habang patuloy siyang tumatakbo at umiiwas sa mga naglalakihang bloke ng yelo sa kanyang daraanan, natanong ng captain kung gaano kalakas ang combat power ni Furuhashi. Sumagot naman ang vice captain, na base sa records, nasa 24% lamang ito. Nang masilayan na niya si Reno, hindi agad makalapit si Furuhashi dahil sa makakapal na bloke ng yelo na humaharang sa kanyang daraanan. Sa huli, napatingin na lamang si Reno sa kanyang harapan, kung saan nakatayo na si Furuhashi, handang sumuporta sa kanya. Binuhat ni Furuhashi si Reno sa kanyang likuran habang mabilis na tumatakbo. Nang magkamalay si Reno, nagulat siya, ngunit agad siyang sinabihan ni Furuhashi na binigyan sila ng captain ng ilang oras para tapusin ang kalaban. Pagkatapos ay diretsong tinanong niya si Reno, tatalunin mo ito, di ba? Para maging official na magamit mo ang kaiju number 6 weapon. Sa huli, idinagdag niya, kaya naman umaasa ako sayo. At sa puntong iyon, sabay na nilang sinimulan ang kanilang pag-atake laban sa Honju. Sinimulan ng sumugod ni Furuhashi papunta sa kaiju, habang si Reno naman ay pumuesto sa ligtas na distansya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Hindi kumbinsido si Jugo na kayang makipagsabayan ni Furuhashi sa kaiju dahil ang combat power nito ay nasa 24% lamang. Ngunit nang masaksihan niya ang unang atake ni Furuhashi, agad niyang muling tinanong ang combat power nito. Laking gulat ng scientist nang makita itong umakyat sa 41%, ngunit bigla ring bumaba sa 22% nang matisod si Furuhashi.
Dito napansin ng Vice Captain na tuwing nasa zone si Furuhashi sa pakikipaglaban, tumataas ang kanyang combat power. Ipinunto ni Jugo na posibleng pareho sila ng uri, at kung matuturuan nilang gamitin ng tama ang kanyang kakayahan, maaaring may iba pa itong natatanging katangian. Habang tumatakbo si Furuhashi, muling pumasok sa isip niya na kahit hindi siya ang napili para maging isang ganap na hero, alam niya sa sarili na ang landas na kanyang tinatahak ay hindi nalalayo sa kanila. Kaya naman, buong tapang niyang hinarap ang kaiju at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas. Dahil dito, lumitaw ang core ng halimaw. Kaagad niyang isinugod kay Reno ang hudyat upang tapusin na ang laban. Mabilis na kumilos si Reno at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kaiju weapon, pinaputukan ang core at tuluyang pinabagsak ang Honju. Napatayo ang captain sa nasaksihan, at biglang naalala ang mga panahong kausap niya si Hikari. Sa eksenang iyon, sinabi niya kay Jugo na ang kanyang cells ay may kakayahang mag-adapt sa kaiju weapon number 4, at tinanong siya kung kakayanin ba niya ito. Doon napaisip si Jugo na kung noon pa lamang ay sinabi niyang hindi, baka buhay pa si Hikari hanggang ngayon. Idineklara ng scientist na patay na ang Honju, at makikita ang kasiyahan sa buong mukha ng 4th Division ngunit dahil sa kanilang pagkapanalo. Ngunit sa gitna ng saya, napaiyak ang captain at nasabing, ang sarap maging bata. Tinawagan niya si Reno, at sinabi rito na siya ay nakapasa, at pinagkakatiwalaan na ipagtanggol ang kinabukasan ng bansa. Samantala, tinawagan ni Mina si Jugo at kinamusta si Reno. Sagot ni Jugo, si Reno ay may malinis na kalooban, matigas ang ulo, padalos-dalos sa panganib, ngunit higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Jugo, siya ang perpektong tao para gumamit ng weapon number 6. Sa sagot na yon, napatingin ng blanko si Mina, at mahina niyang sinabi na ayaw niyang mamatay si Reno. Hiningi niya ang opinyon ni Jugo, dahil alam niyang ito ang pinakamabusisi pagdating sa kaiju weapons. Ipinaliwanag ni Jugo na bihira lamang ang mga taong kayang gumamit ng weapon number 6, at taong may kakayahang kagaya niya, na parehong lumitaw sa kanyang harapan. Bilang pagtatapos, sinabi niya kay Mina na gagawin niya ang lahat para sanayin ang dalawa, at darating ang panahon na magugulat pa siya sa mga kaya nilang ipakita. Sa Kanazawa Base, 2nd Division, tinanong ni Kaguragi kung may nangyari ba. Dito ipinakita ni Izumo ang balita, at nagulat na lamang siya sa kanyang nalaman. Samantala, makikitang nagulat din si Kafka nang mabalitaan na si Reno na ang opisyal na gagamit ng kaiju weapon number 6. Kasabay nito ang kanyang pag-aalala dahil alam niya mismo kung gaano ito kadelikado. Nang tangkain niyang kausapin ang kalbo upang pigilan si Reno sa paggamit nito, bigla siyang sinuntok ni Kikoru. Mariin itong sinabi na huwag niyang maliitin ang kanilang mga kasamahan. Sa isip naman ni Kikoru, nagpasya siya na kailangan niyang maging mas malakas pa kaysa kay Reno. Habang nagsasanay si Kafka, hindi niya maiwasang isipin si Reno. Naalala niya kung gaano ito kahanga-hanga at kung paanong nagawa nitong ipakita sa lahat ang kanyang lakas. Napatanong tuloy siya sa sarili, may narating na ba talaga ako sa kapangyarihan ko? Kaya ko ba talagang protektahan ng iba? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan at pagkahabag sa sarili, biglang lumapit si Hoshina at tinanong siya, bakit mukha kang malumbay? Sa tingin mo, maaagaw mo ang spot ko kung ganyan ka. Mabilis niya itong nilapitan na parang aatake, dahilan para umatras si Kafka sa bulat. Umiti si Hoshina at sinabing, ngayon, patas na tayo. Nagawa kitang takutin. Napaluha si Kafka at agad na humingi ng tawad, ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, pinigilan siya ni Hoshina. Ayaw nitong maging madrama ang usapan. Sa halip, seryoso niyang sinabi na nagpapasalamat siya kay Kafka, hindi bilang kaiju number 8, kundi bilang Kafka Hibino na nag-transform sa harapan nila at iniligtas ang 3rd Division. Kasunod nito, ibinunyag ni Hoshina na alam na niya ang nangyayari sa katawan ni Kafka, na kung ipagpapatuloy niya pa ang paggamit ng kanyang kaiju form, maaari na siyang hindi makabalik bilang tao. Kaya mariin niyang sinabi kay Kafka, ako ang tatalo kay number 9, para hindi ka na muling mapilitang mag-transform. Hindi na napigilan ni Kafka ang kanyang mga luha dahil dama niya ang pag-aalala ng kanyang dating vice captain. Nagpasalamat siya at buong puso niyang sinabi na ang pinakamalaking hangarin niya ay tanggapin siya ng lahat dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit alam din niya ang katotohanan na hindi pa sapat ang kanyang lakas para protektahan ang lahat. Kaya sa puntong iyon, nagdesisyon siyang yakapin ang kanyang kapalaran at maging number 8 upang lumaban. Samantala, napaisip si Hoshina. Alam niyang kahit pigilan pa nila si Kafka, magta-transform ito kapag may taong nangangailangan ng tulong. Kaya naman nagdesisyon siya, kung hindi na nila kayang iwasan ito, palalakasin na lamang nila siya. Nagpunta sila sa isang lugar, ang Ryunei Shrine, kung saan nakatala at inaalala ang mga namatay na biktima na nakipaglaban sa mga kaiju. Kabilang dito ang mga ninuno ni Hoshina.
Dito, tinanong niya si Kafka kung pamilyar ba ito sa Mireki Daikaiju. Sumagot si Kafka na ito ang nilalang na nagdulot ng matinding pinsala sa Edo at sa silangang bahagi ng Japan noong 1657. Idinagdag naman ni Hoshina na noong unang panahon ng pakikipaglaban sa mga kaiju, kakaunti lamang ang mga kagamitang panlaban, at itinuturing ang labang iyon bilang pinakamalaki sa buong kasaysayan. Ang masakit pa, ang mismong lugar na kanilang kinatatayuan ngayon ay siyang lugar kung saan pinakamaraming tao ang nasawi sa pakikipaglaban laban sa kaiju. Sinabihan ni Hoshina si Kafka na simulan na ang laban, ngunit hindi siya dapat mag-transform. Tao laban sa tao ang magiging labanan upang makita mismo ni Hoshina kung gaano nakalaki ang improvement ni Kafka. Agad namang pumayag si Kafka at mabilis na sumugod, nagbitaw ng sunod-sunod na suntok at sipa. Ngunit madali lamang itong naiwasan ni Hoshina, at sa bawat galaw ay nagagawa pa niyang pabagsakin si Kafka gamit ang mga simpleng counter-attack. Nagpatuloy ang kanilang sparring, at sa isang malakas na suntok ni Hoshina ay napaatras si Kafka. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinuri siya ni Hoshina dahil mas lalo na siyang lumakas. Sa kasunod na galaw, tinamaan niya si Kafka ng isang matinding suntok sa sikmura. Habang naghahanda si Kafka na salagin ang susunod na atake, biglang huminto si Hoshina. Napansin kasi niyang si Kafka, unti-unti nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng kanyang kaiju form. Dito niya ipinakita ang kanyang huling espesyal na atake, ang Defense Force Squadron Style Combat Technique, isang teknik na tanging si Isao Shinomiya lamang ang nakapagperpekto. Ipinaliwanag ni Hoshina na kung hindi siya maaaring gumamit ng kaiju weapon o SOT, ang tanging magagawa nila ay palakasin siya, upang mabawasan ang oras na kailangan niyang umasa sa kaiju power. At habang siya'y nabubuhay, hindi titigil ang pagdating ng mga kaiju. Hindi lamang si number 9 ang kanyang makakaharap, may mas malaking kinabukasan pa na naghihintay sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Kaya iyon ang dapat niyang ipaglaban. Ito ang magiging kapangyarihan mo, at hindi ito mapupunta kanino man, seryosong wika ni Hoshina. Naantig si Kafka sa mga salitang iyon, at hindi niya napigilang maluha. Bago sila umalis, nagbigay galang muna siya sa lugar. Ngunit laking gulat niya nang mapansin ang tila hugis tao na anino, parang isang mandirigma na nakatayo sa kanyang harapan. Nang tawagin siya ni Hoshina, muli siyang lumingon ngunit wala na ito. Umalis si Kafka na nagtataka, at paulit-ulit na tinatanong ang sarili kung ano nga ba ang kanyang nakita. Patuloy ang pag-ensayo ni Kafka upang palakasin ang kanyang mga binti. Ayon kay Hoshina, ito ang susi sa squadron-style combat technique, at ang unang hakbang ay kailangang ma-memorize ng kanyang katawan ang 5 pangunahing sprain ang kanyang paa at napasigaw siya sa sakit. Nakita naman ni Kikoru ang teknik na ginagawa ni Kafka, at tinukso siya na dapat niya itong gawin ng perpekto dahil wala naman siyang kahit anong weapon na magagamit. Dagdag pa niya, pamilyar siya sa teknikong iyon dahil araw-araw itong Kafka na magpatuloy sa ensayo. Bilang pagkil sa kanyang cellphone. Matagal siyang nag-isip kung paano niya sisimulan ang pagkamusta, dahil alam din ng lahat ang kanyang lihim na siya ang kaiju number 8, kaya mas lalo siyang nag-aalangan. Pagkabukas bubuksan ba niya ang mga ito, dahil hanggang ngayon ay inilihim pa rin niya ang katotohanan tungkol sa pagiging kaiju. Bigla na lang may tumawag. Nataranta siya at aksidente. Sinagot niya ito, ngunit laking gulat niya nang marinig na si Reno pala ang gumagamit ng cellphone ni Iharu. Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Reno. Galit nitong sinabi, bakit kapag si Iharu ang tumatawag ay sinasagot niya agad, pero siya ay binabaan. Nauutal-utal si Kafka habang nagpapaliwanag. Dito, diretsong tinanong siya ni Reno kung bakit hindi man lang siya nagparamdam sa loob ng 2 buwan. Kahit na kinuha sa kanya ang kanyang cellphone, sana raw ay gumawa siya ng paraan. Aminado si Reno na nag-aalala siya, kahit na halatang nahihiya siyang sabihin ito. Humingi ng paumanhin si Kafka at inamin ang totoong dahilan, natatakot siya. Baka raw hindi na siya muling tanggapin bilang bahagi ng 3rd Division, at baka katakutan siya ng lahat kapag nalaman nilang siya ang kaiju number 8. Bigla namang sumabat si Iharu na nasa tabi ni Reno. Sinabi niya na totoo, natatakot sila, pero hindi ibig sabihin ito na hindi na nila gusto si Kafka. Idiniin pa niya na nakita mismo niya kung paawa mo yon, paano mo maisip na hindi ka nakabilang sa amin. Kinuha ni Reno ang cellphone at mahigpit na sinabi kay Kafka, magtiwala ka naman sa amin. Naiwan na tahimik si Kafka matapos marinig ang mga salitang iyon, halatang tinamaan ng bigat ng kanilang katapatan at pagtanggap sa kanya. Dumating si Kikoru na umiiyak. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang cellphone, at malinaw na puno ng emosyon ang kanyang mukha. Naluluha siya dahil nabasa niya ang lahat ng mensahe mula sa 3rd Division Unit, mga mensaheng puno ng pag-aalala at suporta para sa kanya. Makikitang pilit pa ring lumalaban si Isao Shinomiya kahit halos nasa hangganan na ang kanyang katawan.
Ramdam niyang unti-unti nang bumibigay ang kanyang lakas at napagtanto niya na hindi niya na kayang ipagpatuloy pa ang laban. Kasabay nito, sabay-sabay na naglitawan ang mga kaiju sa iba't ibang lugar, sa kabundukan, sa train terminal, sa gitna ng lungsod, sa karagatan, at maging sa expressway. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan at pangamba. Sa loob ng command center, galit na galit si Nogizaka habang binabanggit na mayroong 14 unresolved kaiju incidents sa nakaraang buwan. Napansin ni Hoshina na kakaiba ang pattern, biglang nawawala ang mga kaiju sa oras na dumarating ang defense force. Lumabas din sa isang surveillance footage ang nakakagulat na imahe, isang kaiju na ginaya ang anyo ni Kikoru. Dahil dito, sinabi ni Hoshina na posibleng isa itong senyales ng isang paparating na mas malaking sakuna. Mabilis namang nagbigay ng utos ang kalbo na opisyal. Ayon sa kanya, kailangan nilang maghanda para sa nalalapit na panganib. Inulat din ng isa pang kalbo na nahati na nila ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan, nakapaghanda na ng backup generators, at pinalakas na ang depensa ng bawat lungsod. Kasabay nito, iniutos na lumikas agad ang mga sibilyan. Nagbigay din ng update ang scientist, dinisable na nila ang seal ng number 1 SOT bilang kontrahakbang, at kasalukuyan itong ino-optimize para kay Narumi. Para naman sa iba pang kaiju weapons, mayroon na ring mga potensyal na kandidato na pinag-aaralan. Sa mga natitirang oras ng kanyang buhay, ramdam ni Isao Shinomiya ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Sinabi niyang nanlalabo na ang kanyang paningin at halatang hindi na niya kinakaya ang laban. Sa mabigat na tinig, inamin niyang wala na siyang magagawa kundi ipaubaya ang kinabukasan sa bagong henerasyon, kina Narumi, Ashiro, Reno, at sa iba pang kabataang mandirigma. Idinagdag din niya si Kafka bilang huling habilin, mariin niyang winika, iligtas ninyo ang kinabukasan ng bansa. Dinala ni Narumi si Kikoru sa isang espesyal na silid kung saan nakalagak ang kaiju weapon number 4. Tahimik itong nakapreserba, naglalabas ng bigat ng una ang unang dapat niyang gawin ay masterin ang sandatang ito. Ipinaliwanag niyang naangkop ang weapon hindi lang sa kanyang pangangatawan, kundi pati na rin sa kanyang sariling katangian. Dagdag pa ni Narumi, ito rin ang parehong weapon na ginamit ng kanyang ina sa pakikipaglaban, ang sandatang nakapagsupil at nakapuksa ng napakaraming kaiju. Mariin namang tumugon si Kikoru. Buong tapang niyang sinabi na ipaghihiganti niya ang kanyang ama, sabay hiningi ang gabay ng kanyang yumaong ina. Habang nakatitig siya sa kaijusut, dama ang bigat ng kanyang pangako, at ang apoy ng kanyang determinasyon. At pagbaril upang higit pang mapalakas ang kanilang combat effectiveness. Sa kabilang niya ay napakatahimik ng mundo, parang normal lang ang lahat at walang kaiju na nabubuhay. Ngumiti si Kafka at sumang-ayon sa kanya. Nagbalik tanaw si Mina sa kanilang nakaraan. Naalala niya ang isang insidente noong bata pa sila, kung saan, nang tumunog ang alarm, si Kafka ang unang tumakbo papunta sa kanya. Inamin niyang medyo nakakahiya yon, ngunit agad namang sagon, pinipili pa rin itong ngumiti upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit pa biglang magpakita ang isang kaiju, kaya nitong lumaban, at dahil dito ay nawawala ang takot niya. Dagdag pa niya, hanggang ngayon ay hindi nagbago si Kafka, siya pa rin ang taong nagligtas sa Tachikawa Base. Tumayo si Mina at buong tapang na sinabi, lumakas na rin ako. Hindi ko na kailangang magtago sa iyong likuran. Kaya huwag mong akuin ng mag-isa ang bigat na dala mo. Diba, pinangako natin noon na papatayin natin ang lahat ng kaiju. Ngumiti si Kafka at sinang-ayunan ang sinabi ni Mina. Ngunit makikita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napansin ito ni Mina at marahang sinabi, hindi ka pa rin nagbago. Ngumingiti ka pa rin kahit na natatakot ka na. Nilapitan ng dalawang lalaki ang isang babae na tila sa kasal ng anak ni Tokusan, na siyang dating katrabaho ni Kafka, kapansin-pansing mas kabado pa siya kaysa sa kanyang anak na ikakasal. Habang binubuksan na niya ang pinto upang ihatid ang anak sa groom, biglang nagdilim ang paligid at isang kaiju ang lumitaw sa kanilang harapan at umatake. Kasabay nito, nagpakita rin ang napakaraming kaiju sa iba't ibang bahagi ng Tokyo, sa Wakabayashi, Asakusa, Mount Takao, Shibakuen, at marami pang iba. Nagulat ang Defense Force at hindi nila alam kung kakayanin pa nila ang sabayang pag-atake. Habang nagtatangkang tumakas ang mag-ama, muling umatake ang kaiju. Sa hindi inaasahang pangyayari, natangay palayo ang anak ni Tokusan. Nagkatitigan ang kaiju at ang babae, at agad nitong dinaganan ang mga paa ng anak. Sa desperasyon, kinagat ni Tokusan ang sariling braso upang makuha ang atensyon ng halimaw. Ngunit hindi siya pinansin ng kaiju, at sa halip ay mabilis na gumalaw upang kainin ang kanyang anak. Nagsimula na rin siyang kumilos. Samantala, nagulat ang kalbong Vice Captain ng 1st Division kay Narumi. Ayon sa kanya, kulang ang puwersa ng Defense Force dahil sabay-sabay na lumitaw ang napakaraming kaiju at nagsimulang umatake sa iba't ibang lugar ng Tokyo.
Napansin din niya na ang mga target ng mga kaiju ay hindi basta-basta, kundi mga mahahalagang pasilidad na ginagamit ng mga tao, isang bagay na ngayon lang nangyari sa kanila. Dito, matatag na sinabi ni Narumi na walang ibang may kakayahan at may pakana nito kundi si Number 9 lamang. Samantala, nasaksihan mismo ni Calvo, ang Director General ng Defense Force, ang unang paggamit ni Kikoru ng kaiju weapon suit. Dahil sa kanyang itsura at aura, nasabi niyang parabang muling nabuhay si Hikari dahil magkamukhang magkamukha sila. Handa na si Kikoru at agad siyang sumakay sa isang jet upang mas mabilis na makarating sa lugar kung saan nagkalat ang mga kaiju. Pagdating niya, agad niyang inactivate ang Numbers Weapon 4. Ipinaliwanag ng kalbo na ito ang pinakamabilis na weapon at tanging sandata na may kakayahang lumipad. Kaya naman, si Hikari, na unang gumamit nito, ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga napatay na kaiju sa buong kasaysayan. Mula sa ere, mabilis na pinabagsak ni Kikoru ang isang kaiju gamit lamang ang isang malakas na atake. Dito ay sinabihan siya ni Narumi na may 10 minuto siyang ibinigay upang tapusin ang lahat ng kaiju sa lugar. Ngunit kampante siyang umiti at sumagot na kaya niya itong matapos sa loob ng 5 minuto lamang. At tulad ng kanyang sinabi, muli siyang umatake. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Defense Force sa kanyang bilis. Mabilis niyang naiiwasan ang bawat atake ng mga kaiju at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang mga ito, isa-isa. Sa panig naman ni Soshiro, ipinaliwanag ng babaeng scientist na maayos at normal ang synchronization nila ni Kaiju Number 10, kaya agad na inactivate ang kanilang suit. Biglang nagsalita si Number 10 at sinabing dumating na ang tamang araw para siya ay magwala. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Soshiro at mariing sinabi na siya lamang ang dapat makinig at susunod sa kanyang mga utos. Kasabay nito, tinanong niya ang scientist kung ano ang punto ng paggawa nila ng nagsasalitang kaiju suit. Sumagot naman ang babae na ito ang kauna-unahang kaiju weapon na may sariling kamalayan. Dahil napakahirap ng proseso ng nerve synchronization, ang voice communication ang tanging alternatibong paraan upang mapadali ang koneksyon sa pagitan ng weapon master at ng suit. Agad namang naintindihan ni Soshiro at sinabi niyang kung bugulatin nila si Number 9, kailangan nilang isugal ang mga ganitong pagkakataon. Kinausap din niya si Number 10, na kailanman ay hindi pa nila nailalabas ang kanilang buong lakas sa training dahil kumikilos ito ayon sa sariling kagustuhan at hindi sila nagkakasundo ng isip. Kaya't pinaalalahanan niya ito na sundin kung anuman ang ipag-uutos niya. Sumang-ayon naman si Number 10, sabay binutas ang kanilang kinatatayuan at nahulog pababa mula sa helicopter. Nagulat ang scientist sa ginawa nito at sinabing hindi pa niya na ipapaliwanag ang plano, ngunit sagot ni Number 10, mas masaya kapag walang plano. Pagbagsak nila, napalibutan sila agad ng maraming kalaban. Nanatiling kalmado si Soshiro at sinabi niyang dito niya ipapakita kay Number 10 kung sino talaga ang dapat mamuno sa kanilang dalawa. Napansin ni Soshiro na mas kaunti ang kaiju sa kaliwang bahagi, kaya doon niya unang pinili ang direksyon ng kanyang pag-atake. Ngunit salungat naman ang naging galaw ni Number 10. Sa likod ni Soshiro, isang kaiju ang nagbabadya ng atake. Sa halip na pigilan ito, nagdesisyon si Number 10 na tanggapin ang atake upang masukat ang lakas ng kalaban. Dahil dito, mas lalo silang napalibutan ng mga kaiju. Imbes na mag-alala, tila natuwa pa si Number 10 sa sitwasyon. Samantala, ipinaliwanag ng scientist na hindi nagtutugma ang mental synchronization ng dalawa, dahilan upang patuloy na bumaba ang kanilang combat power. Agad niyang binalaan ang vice captain na umatras at gumamit na lamang ng ibang combat suit, ngunit huli na dahil maging siya ay inaatake na ng mga kaiju. Dahil sa kakulangan ng pagkakaintindihan ni Soshiro at Number 10, isang malakas na atake ang tumama sa kanila. Mabuti na lamang at nakaligtas sila. Dito, mariing sinabi ni Soshiro na mali siyang umasa na susunod si Number 10 sa kanyang mga utos. Dagdag pa niya, kung magpapatuloy pa ito sa ganoong ugali, itatapon na lamang siya sa basurahan. Pinagbigyan ni Soshiro si Number 10 at sinabi niyang makikisama siya rito. Dahil dito, unti-unting tumaas ang combat power ng kanilang dalawa, kaya mas madali na nilang napapatay ang mga kaiju. Habang nakikipaglaban, hindi na mapigilan ni Number 10 ang kanyang pagka-hype. Ngunit biglang tumigil si Soshiro dahil bago pa man tuluyang maging wild si Number 10, naubos na niya agad ang lahat ng kaiju. Patuloy namang umaangat ang combat power ng dalawa sa bawat galaw nila sa labanan. Sinabihan ni Soshiro si Number 10 na i-block ang paparating na atake. Nang magawa ito, inasar niya pa si Number 10 dahil tinamaan pa rin siya ng mga nabasag na bahagi ng katawan ng kaiju. Naiinis man si Number 10 sa mga biro, hindi pa rin tumigil si Soshiro sa pang-asar. Napansin naman ng babaeng scientist na kahit nagbabangayan at nagtutuksuhan ang dalawa, patuloy pa rin tumataas ang kanilang combat power. Sa gitna ng laban, napansin na rin ni Soshiro ang boss ng mga kaiju.
Agad nilang sinimulang pabagsakin ang mga alipores nito, at sa proseso ay nakaramdam si number 10 ng matinding lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Mabilis namang tinapos ni Soshiro ang mismong boss ng mga kaiju. Dahil sa sobrang excitement ng laban, tuwang-tuwa si number 10 at pabirong sinabi na sunod na nilang atakehin ang mga Defense Force soldiers dahil nauumay na raw siyang makipaglaban sa mga kaiju. Agad siyang pinutol ni Soshiro at mariing sinabi, bakit nila atakehin ang sarili nilang kasamahan? Dagdag pa niya, parang bata kung mag-isip si number 10. Dito muling nagtalo ang dalawa kahit nakatatapos lang nila sa isang matinding labanan. Na-report din kay Narumi na nalinis na ni Hoshina ang mga kaiju sa Chofu Airport. Sa isip ni Narumi, na-imagine niya agad ang mapanuyang ngiti ni Hoshina na parang ipinapakita pa rin ang kumpiyansa nito sa laban. Samantala, 6 na higanteng kaiju ang biglang lumitaw sa lokasyon kung nasaan si Rin Shinonome, ang platoon leader ng 1st Division. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na kahit isang kaiju pa lang sa ganitong laki ay tiyak na mahihirapan na silang pabagsakin. Dahil dito, nagboluntaryo si Kafka na siya na lamang ang lalaban sa mga ito, dahil hindi pa raw siya nagkakaroon ng pagkakataong makipagsabupa sa ganitong kalaking kaiju, at naniniwala siyang kaya niya itong pabagsakin. Ngunit hindi siya pinayagan, dahil siya ang itinuring na ace laban kay number 9. Maya-maya, nagsimulang lumubo ang tiyan ng isa sa mga kaiju, at mabilis itong umatake patungo sa kanila. Subalit bago pa man tamaan ang grupo, biglang nagsalita si Mina, at ipinakita na nagawa pala niyang pigilan ang malakas na atake ng kaiju. Nagulat si Rin nang biglang sumabog sa kanyang harapan ang isang higanteng kaiju, at maging si Kafka ay hindi rin nakapaghanda sa pangyayaring iyon. Ngunit lumabas na si Mina pala ang responsable sa pag-atake. Mula sa layo na halos 20 kilometers, ginamit niya ang kanyang napakalaking kanon upang isa-isang pabagsakin at tuluyang patayin ang lahat ng malalaking kaiju sa paligid ni Rin at Kafka. Na-impress din si Kalbo at inihayag niyang mas malakas pa si Mina kumpara kay Narumi pagdating sa pag-eliminate ng Giant Class Kaiju. Dahil sa sobrang paghanga, napasigaw si Kafka at ipinahayag na iyon ang tunay na lakas ng isang vice captain ng Kafka Division. Ilang sandali lang, na-realize niya na naka-on pala ang kanyang mic, kaya't malinaw na narinig ni Rin ang kanyang mga sigaw. Samantala, tuwang-tuwa ang mga scientists sa headquarters matapos makumpirmang cleared na ang area mula sa mga kaiju. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Narumi ang lahat na huwag maging kampante, dahil hindi basta-basta hahayaang matapos ni number 9 ang sitwasyon ng ganoon kadali. Napansin din ng kalbong vice captain na tila hindi naman target ng mga kaiju ang mismong mga pasilidad at infrastruktura. Sa kabilang banda, nagtataka si number 9 kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita si number 8. Napansin ng isang sundalo na biglang may lumabas na tubig, at ilang sandali pa ay lumitaw ang isang kaiju na may fortitude level 9.0 sa kinaroroonan ni Narumi, Kikoru, at Hoshina. Agad ipinaalam na ang lahat ng nagpakitang kaiju ay may kaparehong lakas, lahat ay may fortitude 9.0. Naramdaman ni Kikoru na maglalabas ng matinding atake ang kaiju na nasa harap niya. Dahil dito, mabilis niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan na umatras at tumakas. Ngunit huli na ang lahat, sa isang iglap, tinuluyan ni number 15 ang mga sundalo ng Defense Force na naglaho na para bang bula. Dito napagtanto ni Narumi na ang tunay na estratehiya ng mga kaiju ay ang paghiwa-hiwalayin ang pinakamalalakas na miyembro ng Defense Force at isa-isang patayin ang mga ito. Sinabi ni Narumi kay Kikoru na alam niyang naunawaan na nito ang kanilang sitwasyon na hindi sila makakahingi ng backup anumang oras. Kaya matatag niyang idineklara na kailangan niyang harapin at patayin ang kaiju sa kanyang harapan ng mag-isa. Buong tapang namang tumugon si Kikoru at sinabi niyang iyon naman talaga ang plano mula pa sa simula. Bigla itong nagbago ng aura at kapansin-pansing tumaas ang kanyang combat power ng 84%. Kasunod nito, ipinakita ang mga kaiju na siyang kakaharapin ng ating mga bida, number 11 versus Captain Narumi, number 12 versus Hoshina, number 13 versus Rin, number 14 versus Mina, at number 15 versus Kikoru. Naunang umatake si number 15, at sa kabila ng bilis nito ay nagawa pa ring makaiwas ni Kikoru. Nagbanggaan ang kanilang mga atake na nagdulot ng isang napakalakas na impact na yumanig sa paligid. Gayunpaman, sa bawat pag-atake ni Kikoru, malinaw na hindi niya tinatamaan ang kaiju, sa halip, siya pa ang patuloy na nakakatanggap ng matitinding tama mula rito. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Kalbo ang leader ng Defense Force, dahil sa taglay na talento ni Kikoru, nagawa na niyang malagpasan ang lakas ng kanyang ama, ina, at maging ng kanyang captain. Kaya naman, siya raw ay isa sa pinakamahalagang miyembro ng Defense Force sa hinaharap. Makikitang dehado si Kikoru kaya agad niyang inilabas ang full power shield ng kanyang suit.
Ngunit sa kabila nito, nagawa pa ring basagin ng kaiju ang depensa at napalipad pa nito si Kikoru palayo. Muling nagsalita si number 15, malamig ang tinig, at sinabing nagsasayang lang ng oras si Kikoru. Anya, kahit gamit ang kanyang axe at buong lakas, ni hindi man lang siya nagagawang galusan nito. Patuloy na pinaputukan ni Narumi ang kaiju na kanyang kaharap, ngunit tila wala itong nagiging epekto. Bigla namang umatake ang kaiju gamit ang tubig at sinabayan ito ng isang napakalakas na suntok na tumama kay Narumi. Nagsalita ang kaiju, at sinabi nitong alam niya ang lahat ng kakayahan ni Narumi, partikular ang abilidad nitong mag-predict ng galaw ng kalaban gamit ang kanyang mga mata. Ngunit dagdag pa niya, hindi kailanman kayang i-predict ni Narumi ang daloy ng tubig. Sa panig naman ni Hoshina, makikitang nahihirapan siya sa pakikipaglaban. Hindi niya inakala na darating ang araw na may makakatalo sa kanya pagdating sa laban gamit ang mga patalim, ang larangan kung saan siya ang pinakananginibabaw. Nagbigay ng impormasyon si Kalbo na tila pinag-aralan sila ng mga kaiju. Ito ang unang pagkakataon na ang mga kaiju mismo ang gumamit ng pag-isip at nagsagawa ng pag-aaral kung paano matatalo ang Defense Force. Sa loob ng isang shelter, makikitang tulala at nag-aalala si Tokusan. Biglang sumigaw ang kanyang kasamahan at agad nila itong nilapitan upang kamustahin. Habang nag-uusap sila, isang news report ang lumabas sa screen na nag-ulat na lahat ng bagong kaiju na nagpakita ay may lakas na mas mataas pa sa Fortitude 9.0. Hindi makapaniwala ang dalawa, maging ang ibang tao sa loob ng shelter, at nagsimulang mag-alala para sa kanilang kaligtasan. Biglang tumayo si Tokusan at kinausap ang isang sundalo. Ilang sandali pa, tumulong na rin siya sa pamamahagi ng tubig sa mga tao. Mariin niyang sinabi na may mga tao pa ring nasa labas na patuloy na nakikipaglaban para sa kanila. Sa kanyang isipan, inalala niya ang kanyang kaibigan na si Kafka, isa rin sa mga mandirigmang nakikipaglaban laban sa mga kaiju. Habang pinapalikas ni Kafka ang mga tao, isang sundalo ang nag-report sa kanya na dapat silang umalis agad sa lugar dahil may paparating na kaiju malapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, agad niyang sinabihan ang lahat na bilisan ang pagkilos at pumasok na sa shelter. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng lahat. Sa gitna nito, isang matanda ang muntikan ng matumba, ngunit agad siyang nasagip ng isang bata. Napansin ng bata ang nanginginig na kamay ng matanda kaya sinabi nito, huwag po kayong matakot. Walang makakatalo sa Defense Force. Lalong lumakas ang mga pagyanig, dahilan upang magsitakbuhan na ang mga tao papunta sa shelter. Sa gitna ng kaguluhan, nabitawan ng bata ang kanyang Defense Force collection cards. Mabilis naman siyang tinulungan ni Kafka na pulutin ang mga ito. Habang inaabot niya ang mga cards, nagsalita si Kafka, maraming malalakas na miyembro ang Defense Force, kaya huwag kang mag-alala. Nagpasalamat ang bata at tinanong siya kung mayroon din ba siyang collection card. Nang sagutin ni Kafka na wala, masaya nitong sinabi, kapag nagkaroon ka ng card, siguradong kukunin ko agad iyon. At napangiti naman si Kafka sa narinig niyang mga salita. Hindi makakilos sa takot si Rin habang nasasaksihan niya mismo sa harapan ang isang kaiju na walang awang pinapatay ang isang miyembro ng Defense Force. Ayon sa kanya, ito na ang pinakamalakas na kaiju na kanyang nakaharap. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang armas, ngunit bago pa man siya makapagpatama ng atake, naunahan na siya ng kaiju at binigyan ng isang napakalakas na suntok. Muling bumangon si Rin mula sa pagkakabagsak at mariing sinabi, bilang platoon leader ng 1st Division, ipinagmamalaki ko ito. Buong loob niyang inipon ang natitirang lakas, tumakbo papunta sa kaiju, at mabilis na naghagis ng granada. Saglit na nagyelo ang kaiju at hindi makagalaw, kaya agad niya itong pinaputukan ng sunod-sunod. Kahit alam niyang hindi niya kayang patumbahin ang halimaw, nagpatuloy siya sa walang patid na pag-atake. Ngunit biglang sumulpot ang kaiju mula sa kanyang likuran at muling bumanat ng isang matinding atake na halos ikaguho ng tulay na kanilang kinatatayuan. Sa sobrang pinsala, hindi na halos makagalaw si Rin. Nang papatayin na sana siya ng kaiju, biglang dumating ang tagapagligtas, si Kafka Hibino. Karga-karga ni Kafka si Rin habang dahan-dahang naglalakad palayo sa kaiju. Mahina ngunit mariing nagsalita si Rin, tinatanong kung bakit siya naroroon. Anya, hindi pa dapat magpakita si Kafka dahil siya ang itinuturing na pinakamahalagang panlaban laban kay number 9. Ngunit buong tapang natugon ni Kafka, huwag ka nang mag-alala. Hindi ako matatalo, ako na ang bahala sa kaiju na ito. At sa mismong sandaling iyon, tuluyan nang nag-transform si Kafka bilang si kaiju number 8. Dito na nagtatapos ang Season 2 ng Kaiju number 8. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at patuloy na sumuporta. Hanggang sa muli, mga kaanilog, see you sa Season 3.